ng ethnicity, nationality, mga kapatid, ng mga tao na nandito sa lugar na ito, sa Samaria, hallelujah, it causes sort of divide. Merong hati, mga kapatid. And the word of God is trying to penetrate a place, mga kapatid, it's trying to go inside a place, hallelujah, na merong divide. Na-experience nyo ba, mga kapatid, hallelujah, na pumagitna sa isang alitan, sa isang argument? Hindi tayo involved doon sa alitan ng dalawang tao, no? Maybe sa kaibigan natin, mga kapatid. Hallelujah. Si kaibigan A ay masama ang loob kay kaibigan B. Hindi natin, meron silang sariling kwento, no? Doon sa kwento nung isa, siya yung bida. Doon naman sa kabila, siya yung bida. Pareho silang kontrabida sa kwento nila. At kailangan na mag-remediate dahil hindi siya nagkakatugma, hindi siya nagkakaintindihan. And tayo papasok doon. Na-experience siya yung mga kapatid. Amen? Yung difficulty, yung hirap ng trying to coincide these two opposing views. No? Tinatry natin na pagkaisahin yung views ng dalawa at tayo nasa gitna. And this is what the Word of God is doing during this time, that the mixed lineage of the people inside Samaria can create divide, and the Word of God is trying to penetrate through that. No? So there is sort of a challenge. Simula pa lang, mga kapatid. Meron ng challenge. And the death of Stephen also helped, hallelujah, to push further para maitulak pa ang alin, yung salita ng Panginoon, papasok. Amen? Doon po sa lugar na iyon, sa Samaria. And this we know, mga kapatid, that because of, sinabi natin noong nakaraan, mga kapatid, hallelujah, dahil sa pagiging masigasig ng isang tao, dahil sa sacrifice, no, mga kapatid, the willingness of someone that is willing to die in the name of Christ, no, in the name of God, hallelujah, it caused a revolution. It sparked something. Merong nagbago, mga kapatid. Hallelujah. And today, mga kapatid, I would like to discuss sa onting panahon, mga kapatid, sa ilang minuto po. Hallelujah. Nais ko po to go after what happened after that. No? Ano yung nangyari pagkatapos po ng mga bagay na yun? This time, pumasok si Philip. Amen? Philip preached the message of the crucified Christ to the Samaritans. Amen. And this preaching of the message, hallelujah, na-fulfill yung, hallelujah, praise God, yung mga bagay-bagay that revolves around the themes that Jesus have discussed, amen, in the Bible, praise God. And the preaching, ang sinasabi dito, mga kapatid, hallelujah, ang preaching ng the way we preach Christ, hallelujah, it can directly lead to miracles and salvation. No, mga kapatid, the way we bring Christ, kung paano po natin dinideliver at tinahahatid ang salita ng Panginoon sa mga tao, it will lead to miracles and salvation. Sometimes, mga kapatid, sa ating mga sarili, hallelujah, this sort of, we're always saying this dito po sa pulpito, no, na meron tayong innate na shyness. No, mga kapatid. I saw this video of earlier this week. Yung difference, mga kapatid, alam niyo po ba yung difference ng pagdating ng personality ng mga tao? We have introverts, and on the other side, and on the farther side, sa kabila naman, opposite side nun, we have extroverts. And in the middle, we have ambiverts, mga kapatid. And sabi ng expert na yon, no, we sort of think to ourselves na kapag mahihain ka, introvert ako. Kapag outgoing ka, extrovert ako. And most of the time, we just think of ourselves somewhere around those two. Because those two are much more common and much more famous, masikat. Hallelujah. But 70% daw ng population ng buong mundo ay ambiverts.
So, ibig sabihin, yung chances na ambivert tayo, mas mataas. Ano ba yung ambivert? Bro, ano yung ambivert? Ibig sabihin nito ay hindi ka talaga mahiyain. Pero you want your alone time. Ano? Na-exhaust ka kapag masyadong madaming tao, lalo na yung mga tao na hindi mo kilala. Pero pag yung mga taong kilala mo, di ba? Pag yung mga tao na malapit ka, okay lang. No? And most of us, ganon. No? Na pag hindi natin kilala yung ating kausap o hindi natin kilala yung ating kung magkakaharap, 'di ba? Meron tayong shyness, medyo reserved tayo. Pero when it comes to people na komportable tayo, ano po? Alin? Kahit magdamag tayo magkwentuhan, okay lang. Kahit buong gabi, buong araw tayo magkwentuhan, okay lang. And looking at this, mga kapatid, no, titingnan natin, how could we apply this sort of mindset or this sort of formula, no, sa ating pong pag-evangelize o sa paghahatid na salita ng Panginoon? Gawin ba, mga kapatid, titingnan natin na alin? Na mas madaling kausapin, o mas madaling, hindi tayo napapagod, hindi tayo nahihiya kapag ang kausap natin ay someone na nakilala natin. So what should we do about that? Yung mga tao na gusto po nating hatiran ng salita ng Panginoon, kapag meron tayong hiya sa ating puso, what we should do is make them our friends. Make them the people na komportable tayo. Amen? Kasi kung komportable tayo sa isang tao, hindi tayo mahihirapan. Hindi tayo mahihirapan. Meron, like again, sabi nga, di ba, doon sa expert, sabi the expert is that when we're talking to people that we know and when we're talking, kapag kausap natin, mga kapatid, yung mga tao na komportable tayo, what happens? It would be it would be easier for us, mga kapatid, na alin? Na sabihin kung ano yung gusto nating sabihin because nawawala yung barrier. No? Nawawala po yung barrier na siniset ng ating mga sarili. Amen? And yun yung pwede nating, I would say, tingnan, mga kapatid. Because again, the preaching Christ to people will directly lead to mighty miracles and salvation. And we know this, mga kapatid. Hallelujah. We've seen it multiple times before. It is very evident, hallelujah, in the life of Saul. No? Hallelujah. After nailibing si Stephen, after everything that has happened, after the death of Stephen, ano ginawa ni Saul? Pumunta siya dun sa mga tao, sa mga congregation. And what did he do? He, let me read, hallelujah, mga kapatid, in Acts 8. Hallelujah, praise God. Acts 8, verse 2, and devout men carried Stephen to his burial and made great lamentation over him. This is what we're saying kanina, mga kapatid. Hallelujah. After namamatay ni Stephen, anong ginawa? Devout men, binuhat siya ng mga lalaki. No? Binuhat siya ng mga lalaki. Papunta sa kanyang libingan. At they made great lamentation. Umiyak sila. They lamented. They grieved dahil namatay si Stephen. Imagine, grieving pa yung mga tao. And in verse 3, mga kapatid, it says there, as for Saul, he made havoc of the church, entering into every house and hailing men and women, committed them to prison. Now imagine, nag-iiyakan pa yung mga tao. Nalungkot pa sila because a friend of theirs, di ba, yung kanilang kaibigan, nawala, pumanaw, pinatay. No? They are still lamenting. And anong ginawa ni Saul? No? Pumunta siya doon sa mga simbahan. What did he do? He wreaked havoc. No? Nanggulo siya. Entering into each and every house and hailing men and women, committed them to prison. Pinakulong niya yung mga tao na ito. Hallelujah. Imagine someone this wicked. Imagine someone this hateful and evil. No? Gaano ka kagalit sa isang tao, no, para gawin ito na, imagine, nagluluksa pa yung mga taong yon, anong ginawa niya? Wala akong pakialam sa inyo. Dahil vulnerable kayo, mas madali kayong targetin. Yun yung sa mindset niya. No? While people are grieving, anong ginawa niya? Pumasok siya. And he wreaked havoc to each and every house and to each and every church. No? Hallelujah. This person, etong tao na ito, dapat
sort of like if we were thinking practically, pag tayo nag-iisip ng practical, mga kapatid, hallelujah, um, dapat, parang hindi na dapat ito maililigtas. Dapat di na to, wala na magbabago dito. Right? Mga kapatid, hallelujah. Praise God. And, hallelujah, in our lives, mga kapatid, sa ating pong mga buhay, mga kapatid, hallelujah, there are also sort of people, probably people, mga kapatid, na alin, hindi natin iniisip na dalhin pa sa Panginoon. Hallelujah. There are people that maybe, just maybe, that dahil sa kanilang innate na personality, maybe sa kanilang ugali, sa kanilang minagagawa, hallelujah, it seems like bringing them to church and bringing them to Christ is sort of a hassle. Ako, hassle. No, Bible study kami dyan, hassle yan. Ako, parang, kaya ko yan hassle. Tapos, pupunta kami doon every week. Tapos, pipilitin na, ganyan, mag-Bible study. Ganyan. Parang, sa totoo lang, kung hindi dahil kay pastor, mga kapatid, hallelujah. Maybe there are times in our lives na gano'n. Hallelujah. But then again, the Bible says that even people that are wicked, imagine, si Saul, he's not just a hater. Hindi lang siya hater, mga kapatid. Hindi lang siya galit. He's a murderer. Mamamatay tao to. No? He caused what? Followers of God na alin? Na mamatay. He is a murderer. No, mga kapatid, tayo ba, yung kapitbahay nyo ba, naapatay na ba yun? Hopefully, hindi naman, no, mga kapatid. Hallelujah. We think of our neighbors sometimes that even though they don't like the Word of God, hallelujah, think of them na, wala nang salvation. It's really difficult na to bring this person into the church. Hallelujah. But this person, Saul, he's a murderer. He's not just a hater. Hindi niya lang, ayoko dyan sa ayoko dyan sa mga naglilingkod kay Kristo kasi ang aga ng simba nila No? Ayoko dyan sa naglilingkod kay, makaingay Hindi lang siya ganun Hindi siya hater lang. He's a killer. And he murdered people that believe in that idea and believe in that doctrine, mga kapatid. Hallelujah. But then again, it led to his conversion. It led to what? To mighty miracles, to salvation, hallelujah, that is being preached, no? Because of the word, hallelujah, because of the word of God, hallelujah, that they brought, no? Dahil sa salita ng Panginoon, mga kapatid, na kanila pong dinala. Amen? Praise God. And great miracles were also seen during this time, no, mga kapatid. As I've said, that miracles are a big part of what we're discussing, no, mga kapatid. Yung sabi ko nga, yung subject na nasa akin po is mas lighter, and it's more on the miracles, it's more on evangelism, what we did in the history of the church, kung ano yung kailangan ano yung ginawa nila, that we can follow through, no, mga kapatid, in what they did. Hallelujah. The miracles that were done during this time were prophesied by Jesus in Mark 16:17-20. No, mga kapatid? That the signs would follow those who believe. No, the miracles that were mentioned were casting out unclean spirits, exorcism, mga kapatid, healing those with palsy and who were lame. No, mga kapatid, these are just of the things that were fulfilled because of the people that believed. Hallelujah. I don't know about us, mga kapatid, no? Hallelujah. But maybe dahil nahihirapan tayo minsan na makita yung pagkilos ng Panginoon because we're looking at it differently. Iba yung tinitingnan natin, mga kapatid. Hallelujah. And it would seem that believing in Christ, nasabi ng Biblia that if you believe in Christ, there would be a miracle in your life. No? Merong milagro sa iyong buhay.
Brother, 1 dekada na akong naglilingkod sa Panginoon eh. Wala naman akong nakitang milagro. Brother, 2 dekada na akong nasa simbahan. Wala naman ako nakitang milagro sa buhay ko. Why? Because we're too focused into, if we say miracles, we're too focused na dapat grandeur, dapat malaki, dapat talagang in grande. Yun nangyayari sa ating buhay. No? And we're too focused into the idea of miracles that what? That we forget the one that causes those miracles to happen. Nakakalimutan natin, mga kapatid, that na we're too focused on the blessing, we're too focused on the miracles, nakalimutan na natin si Jesus. Siya yung nagbibigay ng milagro na iyon. No? And again, hallelujah, the purpose of these miracles, no, let us not forget that these miracles happen, why? To give out this purpose, to confirm, to validate the message of Christ, to draw people's attention to Christ, to bring glory to God. Hallelujah. If these things were fulfilled, why should there be a grand miracle that needs to happen? No? Hallelujah, mga kapatid. We're so fixed. Sometimes we're so fixed to the idea of blessing that we forget the one that gives the blessing. No? Sometimes we're too focused, hallelujah, to the cause. To the effect. And we forget the cause. No, mga kapatid, masyado tayong focus dun sa after. Hindi dun sa before. And Jesus is very particular when it comes to this. Ayaw niya. No, mga kapatid na. Yes, the Lord wants to bless us. Gusto ng Panginoon na binibless tayo. Hallelujah. But ang ayaw ng Panginoon is that we're too focused on the blessing. That we forget Him. Hallelujah. And sometimes miracles in our life, we're asking for miracles in our life. Lord, we pray for this sort of miracle to happen in our lives and it's not happening. Hindi siya nangyayari. Hallelujah. Why? Because we are not conforming to the purpose of this miracle. Maybe this miracle is not happening. Why? Hallelujah. Because, again, ang sabi dito, to bring glory to God. Because if this miracle happened, maybe hindi kay God ang punta ng glory. Maybe sa iyo. That's why the Lord doesn't want, anak, ayokong ibigay itong, i-delay ko lang, ipopostpone ko muna. Bakit? Masyadong malaki ang ulo mo. Baka instead of the glory going to me, napupunta sa atin. No? Instead of the glory going to Jesus, it goes to us. And ayaw ng Panginoon yan, mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. The preaching of the Word of God brought great joy in the city of Samaria, the city that is divided by the people that live there, the mixed lineage. Hallelujah. The preaching was the bridge. Hallelujah. Ito yung naging tulay, mga kapatid. Na alin? Na magkaisa. Na merong common ground yung mga tao na magkaiba, yung lahi. We've discussed, sinabi natin kanina, mga kapatid, hallelujah, that Samaria, the city of Samaria, is what? Composed of people that came from different lineage. Composed o binubuo ng mga tao na nanggaling sa iba-ibang lahi, nanggaling sa iba-ibang paniniwala, nanggaling sa iba-ibang ideolohiya. And what did the Word do during this time? Mga kapatid, hallelujah, it brought great joy in that city. Acts 8:8. Kinonect niya. Mga kapatid? Hallelujah, kinonect ng salita ng Panginoon yung mga tao na may pagkakaiba. And I think this is what the world, our country needs at this point. I know, mga kapatid, you're well aware of how the world stands. No, mga kapatid, in recent news, we saw and we've talked about, mga kapatid, hallelujah, not talked about, but we saw in the news, no, we've mentioned, hallelujah, hindi natin may iwasan na makita yung kaguluhan na nangyayari sa buong mundo. Hallelujah. Just recently, we saw that the government of Nepal talagang nasira. As in, zero. And they elected. It's funny, mga kapatid, na bumoto yung mga, kasi diba, sa Nepal, nakita niyo, mga kapatid, yung mga balita, they destroyed, they burned the parliament, they burned the house, no? They burned
They burned yung mga bahay ng politiko. And their prime minister, the prime minister of Nepal, anong ginawa? Umalis. So wala silang prime minister, wala silang umuno. And the people elected the prime minister through Discord, through online. No? Imagine Discord, mga kapatid, parang messenger. No? Imagine binoto nila yung president nila through messenger. No? At not only that, we saw how Indonesia is treating its government. No, there are also rallies. Ngayon, actually, di ba, kapatid, I believe, sa September 21, there are rallies set in Metro Manila, in Luneta, EDSA Shrine, what else? Meron, mga kapatid, hallelujah. We saw the standing of the country right now. It is divided. Ano po? We saw the standing of the world right now, divided, hati. Hallelujah, mga kapatid. And this is why we're studying the history of the church. Why? Kasi itong mga bagay nito, hindi na to bago. Ano po? Hindi na bago yung alin, yung pagkakahati. Hindi na po bago ang alin, yung divide, mga kapatid. Hallelujah. They experienced this before. Na-experience na nila ito noon pa. Hallelujah. And sabi dito, mga kapatid, that the preaching of the word, hallelujah, it brought great joy into the city. It is the bridge, mga kapatid, hallelujah, that connected, hallelujah, the people, di ba? Hallelujah. So there was great joy in that city. It was the bridge. Hallelujah. Maybe, hallelujah, that looking at the history of the church, titignan natin kung ano yung nangyari before, hallelujah, maybe this is the thing that their country needs now. Maybe this is the thing that the world needs now. Baka ito na po yung, ito yung kinakailangan ng mundo. Ito yung kinakailangan ng ating bansa. Different colors, naniniwala sa ganito, naniniwala sa ganito, fan ng ganito, fanatiko ni ganito, ng ganito, ganito. There are so many different ideologies. If you open up your social media, there are different views, there are different stands, may mga iba-iba, pagkakaiba. Kahit dito, sa kwarto na ito, mga kapatid. Alam ko na yung pinapaniwalaan ko at yung sinusuportahan ko na alin, na mga ideya, mga politiko, alin. Alam ko, iba sa sinusuportahan nyo. There's the divide, especially right now. Ano po? And because of these varying views, ideologies, lalong lumalayo yung gap. And that's why we look into the history of the church. How did they resolve? How did joy come, mga kapatid? Hallelujah. Through what? Through the preaching of the word. Mga kapatid, sa recent na mga linggo, mga kapatid, there has been a call for us to do what? To bridge the gap, mga kapatid. Na alin, isara yung butas. Kapag may sugat, mga kapatid, di ba, lalo pag kunyari, malaki ang sugat, tinatahi. Hallelujah. Para alin, mag-close. No, mga kapatid. The Lord called us into the church to do what? To heal the wound of the world. To heal the wound. No, mga kapatid, na tayo. Ang alin? Hallelujah. Ang gagamitin ng Panginoon para alin? Pagalingin, isara yung sugat, isara kung ano man yung butas. Tayo yung tinawag ng Panginoon, hallelujah, to bridge, to close the gap. Hallelujah. And there's that call for us, hallelujah, noong mga nakaraang linggo pa, yung ating mga preachings, mga kapatid, it has always revolved around this idea of what? Of us moving, na tayo po ay dapat kumikilos. Hallelujah, mga kapatid. Na tayo po ay alin, dapat active. Hallelujah. Na tayo po ay alin dapat, mga kapatid. Hallelujah. That we are actively choosing to what? To bring the word to the people. Na dapat pinipili natin, mga kapatid. Hallelujah. Na alin, dalhin ang salita ng Panginoon. Saan? Sa mga tao. This is the call for us, Christians. Hallelujah. We did not become Christians for what? For the sake of being called Christians. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon para alin, masabi natin sa ating mga sarili na mas angat tayo sa mga tao sa labas na hindi niniwala kay Kristo. Kasi alin, mas mabait ako. Hindi tayo tinawag ng Panginoon na alin, na maging Kristiyano para alin, maging mas superior, quote-unquote superior, sa mga tao na hindi niniwala sa Kanya. No! That's not our calling, mga kapatid. The Lord called us to do what? To do what He wants to do, which is to save the world. Hallelujah. And if we are not acting on it,
Are we really doing our thing, our responsibility as a Christian? No, mga kapatid? Hallelujah. And again, hallelujah. The word of the Lord, I'm about to finish, mga kapatid, hallelujah. The word of the Lord is filled with hope, is filled with love. Jesus, the embodiment of Jesus. Jesus is the embodiment of love. Jesus is the embodiment of hope. Hallelujah. When Jesus died, no, mga kapatid, in the cross, alin, sorry, nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, hallelujah, people were grieving, people were sad, nalungkot sila, mga kapatid. Natakot sila. Hallelujah. But then again, Christ rose up from the dead. He gives out hope. Yan ang kailangan natin, mga kapatid. Tayo, hallelujah, nakikita natin, again, babalik tayo sa current situation ng ating mundo. Sa panahon na yun. Sa panahon na ito, mga kapatid. Hallelujah. Parang wala nang pag-asa. Naku, ilang beses ko na nakita yung mga ganyan-ganyan, mga corruption na yan eh. High school pa lang ako, nakita ko na yan. Bata pa lang ako, nakita ko na yan. Kahit sinong presidente dumaan, wala na tayong pag-asa. Kahit din sa ating mga kaibigan, sa ating mga kasama, the hope around us, nawawala yung pag-asa. Pag-ibig, mga kapatid, nawawala. Because of, again, dahil sa pagkakaiba ng mga paniniwala, dahil sa pagkakaiba ng mga sinusuportahan, ng kung anong tama at mali, dahil iba-iba, love, our hearts are slowly being filled with hate. Dahil hindi ako naniniwala sa pinapaniwalaan mo, mali ka, mahina utak mo. No, there's so much hate in this world. There's so much hate around us, mga kapatid. Sobrang daming galit, puot ang mga tao. That's why, what? Anong dapat natin gawin, mga kapatid? We bring Christ to people. Why? Because the message of Christ, the message of the gospel is what? It's filled with hope, it's filled with joy, it's filled with love. Mga kapatid, pag pumapasok tayo sa simbahan, do we feel these things? Pag pumapasok po tayo sa gawain ng Panginoon, pag umaattend tayo sa gawain ng Panginoon, do we feel this? Sinaramdaman ba natin? Hallelujah, mga kapatid. Because Jesus is supposed to let us feel joy. It let us feel love. It let us feel hope. Hallelujah. And if we don't feel that here in the church, maybe we need to examine ourselves. Hallelujah. Because again, hindi babaguhin ni Kristo yun. No? Hindi nagbago yun. Yung hope na dinala niya dati, yung pag-ibig na dinala niya dati, at yung kasiyahan, hanggang ngayon, dala niya eh. No? Dala at nararamdaman dapat natin. Hallelujah. And this same, ito siya sabi natin, mga kapatid, kaya pagpasok tayo dito sa simbahan, atin tayo ng gawain, let us expect these things to be felt. Dapat ina-expect natin na maramdaman ng mga bagay na ito. Bakit? Kasi paano mo dadalhin yung mga bagay na ito sa mga tao na nangangailangan kung ikaw mismo hindi mo maramdaman? Wala sa iyo. Amen? Hallelujah. And that is what the Bible, the history of the church is telling us, mga kapatid. Hallelujah. Sa araw na ito, mga kapatid, we have the whole morning. No, mga kapatid, we would sing praises to the Lord. We'll listen to the Word of God later, mga kapatid. Hallelujah. Let's think to ourselves, am I feeling the joy of being in this place? Kapag nandito ba ako, parang feeling ko ba gusto ko bang tumalon sa galak? Pag nandito ba ako, gusto ko bang kamayan, ngitian lahat because I'm filled with love? Pag nandito ba ako, kahit lahat ng problema na dumadating sa aking buhay, am I filled with hope? Hindi ba ako nadadown? Because mga kapatid, hallelujah, if we don't feel those things, maybe we need to check ourselves because Christ, yun ang dala ni Kristo. Hallelujah. And paano tayo gagamitin ng Panginoon na para dalhin ang love, joy, hope sa mga tao kung tayo rin mismo hindi natin ito maramdaman sa ating sarili. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. So again, mga kapatid, hallelujah, as I close, let us remember, hallelujah, that these things around us na nangyayari, hallelujah, the chaos, the divide, pagkakahati, pagkakaiba, mga kapatid. Hallelujah. It happened before. Hallelujah. And we can look in the history of the church of what they did para ma-solve ang mga bagay na ito. Again, tayo po ang tulay, mga kapatid. Hallelujah. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon para umupo lang dito, para umawit, attend tayo ng linggo, tapos next week ulit. No.
The Lord called us to be active. Like the way na, diba mga kapatid, one of the, na-mention ko po mga kapatid sa preaching before, hallelujah, because the God that we serve is a moving God. Hallelujah. At kapag hindi tayo sumabay sa kilos ng Panginoon, maiwan tayo mga kapatid. Hallelujah. And we can see around us, the enemy is moving. Hallelujah. And it's, hallelujah, our Lord Jesus Christ will not allow, hallelujah, na hindi rin siya gagalaw because He is moving. Hallelujah. The enemy is moving. Dapat tayo din, mga kapatid, double pa yung ating pagkilos. No? Hallelujah. Mga kapatid. Kaya, again, this is the call for us, Christians. Hallelujah. Let's be active. Let's pray that the Lord fill our hearts with love, hope, joy. Hallelujah. And we bring that to the world. Dahil ayan po ang kailangan ng mundo natin. Hallelujah sa mga panahon na ito. Amen? Praise God. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Meron po ba tayong gusto idagdag? Any questions, mga kapatid? Anything that we want to add? Hallelujah. Sa ating pong pagtuturo sa oras na ito. Again, I am really grateful to the Lord for the opportunity po, mga kapatid, na makatayo po sa inyong harapan muli. Praise God. Meron po ba? Amen. Praise God. Kung wala na po, tayo pong lahat ay tatayo, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. And once again, why don't we worship our Lord Jesus Christ? Oh, hallelujah, hallelujah. Praise God. Praise Jesus in this place, Lord. We worship you, God. We worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Praise God. Oh, hallelujah. It's so good to feel the presence of God. It's so good, hallelujah, to be in the house of Jesus. Tayo po muli, mga kapatid, ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Oh, Heavenly Father, we thank you, Jesus, for your words. Panginoon, maraming salamat po, Lord God, hallelujah, sa muli mo pong paalala sa bawat isa sa amin, Lord Jesus. Hallelujah. Panginoon, ikaw ang patuloy, Lord God, na magbigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Lord, around us, Panginoon, masyado pong magulo ang aming paligid. Masyado pong madaming nangyayari, hallelujah, sa mundo, sa oras na ito, Panginoon. Marami pong pagkakaiba, Panginoon. Hallelujah. But Jesus, you have called us, hallelujah, to bridge the gap, Panginoon. Tinawag mo kami, Panginoon, hallelujah, para maging tulay, hallelujah, para maging source, Panginoon, hallelujah, upang maging daluyan ng iyong pagpapala, upang maging daluyan, Panginoon, ng iyong pag-ibig, ng pag-asa mo, Panginoon, ng kagalakan, hallelujah. Kaya, Lord Jesus, help us, Lord, na dalhin ang mga bagay nito, Panginoon, sa mundo. Lord, hallelujah, help us. Gamitin mo kami, Panginoon, ng buong laya, hallelujah. Pag sa ganun, Lord Jesus, magtawag ka pa, Panginoon, hallelujah, ng mga tao, Panginoon, ng mga kaluluwa, manumbalik, Panginoon, ng mga tao sa inyong po gawain. Lord Jesus, we know, Lord God, we see these signs, Panginoon, hallelujah, around us, Panginoon, hallelujah. Ito po yung mga bagay na nakasaad na, Lord God, sa iyong mga salita. And we pray, Jesus, hallelujah, that you use each and every one of us, Panginoon, hallelujah, upang sa ganun, Lord God, we evangelize, Lord. Kami po'y kikilos, Panginoon, hallelujah, hallelujah, gagamitin mo, Panginoon, upang magtawag pa, Lord God, hallelujah, mga taong naghahanap, nagsisik, Panginoon, sa iyong presensya. Oh God, kaya Lord God, hallelujah, Jesus, sa umaga na ito, sa araw na ito, Panginoon, we pray, Lord, patatagin niyo po ang bawat isa sa amin. We will jump with joy, Lord God. We will celebrate your goodness. And Lord, we pray na punuin mo, Panginoon, ng pag-ibig, ng pag-asa ang aming mga puso, Lord, ng inyong salita. The same way, Panginoon, na ginawa mo dati, ganun din, Lord God. Hallelujah, we know that you can do it again, Lord God. Kaya, Lord Jesus, we pray, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na manguna sa aming serbisyo. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na kumilos sa aming gawain. At lahat ng bagay na ito, aming pong binabalik, itinataas sa inyong dakila at makapangyarihang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God, praise God. Hallelujah.